Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po muling nagbabalik sa salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-22 kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay aklat ng mga bilang. Subalit bago po tayo magpatuloy, hingin po muna natin ang gabay ng Banal na Espiritu para tayo itubuan at bigyan ng karunungang maunawaan ang lawak ng pag-ibig ng ating Panginoon. So tayo po yung manalangin. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa pagkakataong patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Sa oras na ito Lord, dalangin po namin ang malayang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin Lord, magtatama at gagabay tungo sa buhay na may kabanalan. Salamat Lord Jesus, naway maintindihan namin at ma-appreciate namin Lord ang lalim at lawak ng pag-ibig mo. Salamat Jesus, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Moreyo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita. Alam natin na yung Moab ay anak po yan ni Lot. Yan, so galing siya sa lahi ni Lot. Sapagkat lubhang napakarami ng mga Israel, kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsuko si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi: may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sampain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang sinusumpa mo. Dito po makikita natin yung takot ni Balak. Pero kung susuriin, kung naniniwala lang si Balak sa Panginoon at kung siya lamang ay may pananampalataya sa ating Diyos na buhay, kumbaga pinipreserve ni Lord itong lahi ng Moabita. Kasi ang sabi nga ni Lord sa Deuteronomy chapter 2 verse 9, then the Lord said to me, do not harass Moab, nor contend with them in battle, for I will give you of their land as possession, because I have given Ar to the descendants of Lot, a possession. Pero talaga makita natin may magandang plano ng Panginoon sa kanila, Hindi pa rin sila nililimot ni Lord. So dito makikita po natin na yung takot ni Balak, kaya tinatawag niya si Balaam. Yan. So si Balaam po ay hindi siya Israelita, pero isa siya sa kilalang tao that time, At alam nila na si Balaam ay merong alam, patungkol sa tuong Diyos, ang Diyos ng mga Israel. So wala pong paliwanag sa Bible, walang pagpapakilala kay Balak, pero same kay Melchizedek, yung dati natin na pag-aralan sa Genesis chapter 14, wala rin pong pagpapakilala sa kanya kung saan siya naglahi or kung saan siya nagmula. Yung pagkilala ni Balak sa kanya ay talagang in-emphasize, ang sabi dito, pinagpapala yung pagpapalain mo at sinusumpa naman yung isinusumpa mo. 7. Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain ito ang Israel. Sinabi nila, ang pinasasabi ni Balak,
Ito ang tugon ni Balaam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. So dito makikita po natin na si Balaam, no, ay naghihintay din kung ano yung magiging tugon ni Yahweh. So ibig sabihin makikita po natin dito yung open communication ni Balaam sa Panginoon. Ayan. Verse 9, tinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niya sumpain ko at ang sambahayan galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat na lupain sa paligid. Baka raw po sa ganong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon. So sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mo sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Verse 13, kinaumagahan sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo, ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Verse 15, kaya't nagsugong muli si Balak ng mga maraming at kagalang-galang ng mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, pinasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo roon, pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo, sumpain mo lamang ang Israelita. 18, ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi niya, sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinasasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. So dito po malinaw na hindi talaga kilala ni Balaam, no, yung mga Israelita. Pero dahil alam niya, no, dahil sinabi sa kanya ni Lord na pinagpapala niya ang mga ito, hindi siya sasalungat sa kung ano ang plano ng Diyos, no. So sana tayo mga kapatid, ganun din, no, yung alam natin na mga pinili ng Diyos, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga pinagpapala ng Panginoon, yung mga tao na tumutupad doon sa utos at layunin ng Panginoon, huwag natin silang salungatin, no? Kasi kung ganun ang mangyayari, hindi sila yung ating sinasalungat, kundi ang Diyos na gumagabay sa kanila. So napakaganda nung sinabi dito ni Balaam, na hindi siya pwedeng sumuway sa Panginoon. Ang ganda lang po nung kinote dito sa verse 18, sabi ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh, no, na aking Diyos. So tayo ba, hanggang kailan, hanggang saan natin kayang panindigan, no, yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoon, no? Ito ba ay kayang tapatan ng salapi o ng mga material na bagay, no? Kasi dito makikita natin si Balaam, ang ganda ng statement niya po. And hopefully tayo din kaya nating panindigan yung ating pananampalataya. Verse 21, kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. 23, nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel
ay humarang umuli sa lugar na wala ng malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito, kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang iyong asno? At sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ito sa iyo. Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. So, dito makikita po natin, no, na even yung asno, no, or kahit na anumang nilalang kayang gamitin ng Diyos para hadlangan yung ating gagawin na ikakapahamak natin at ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak. So, dito po makikita natin na once na tayo ay napapadaan, no, tayo ay napupunta dun sa direksyon na ayaw ng Panginoon, gagawa at gagawa siya ng paraan para tayo ihadlangan, no. Kaya kung magiging sensitibo po tayo, no, sa kilos ng Panginoon, then hindi po talaga tayo mamamali at hindi tayo mapapahamak. Verse 31, sa sandaling ito ay pinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak, kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 beses mo na pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito, 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita, ngunit siya hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik, sumama ka sa kanila, ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. So dito makikita po talaga natin na God is all-knowing God. Alam niya, no, yung laman ng isip natin, ng puso natin, no. Kaya talagang kailangan natin siyang pagkatiwalaan, no, para hindi po tayo malihis ng landas. Ayan. So, verse 36, nang malaman ni Balak na dumarating si Balaam, sinalubong niya ito sa lungsod ng Ar, sa may ilog Arnon, sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, kailangan kita, kaya kita pinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba hindi kita kayang gantimpalaan? Yan. Sumagot si Balaam, narito po ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipinapasabi sa akin ng Diyos. At sila'y magkasamang nagpunta sa lungsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos, pinakain niya si Balaam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita. Dito po sa ating binasa sa chapter 22, makikita po natin, no, yung dalawang tugon ng Panginoon sa panalangin. Sometimes, sinasabi ni Lord na hindi, no? Kasi ayaw niya, yung hinihiling natin, no, ng kahit na sino, ay hindi makakabuti sa kanya, kaya hindi niya ipinagkakaloob yung panalangin. Pero sometimes, ay oo, yung nagiging tugon niya. Hindi dahil yun yung nais niya, kundi sometimes ginagawa niya ito para hatulan, no, yung tao, no, kasi sometimes, di ba, mapilit tayo gusto natin na talagang ipursigi yung nais natin, kaya naman minsan pinahihintulutan yun ni Lord para maintindihan natin na yung nais natin, ano, na
na mangyari, no, sometimes hindi yan para sa ating ikabubuti. Yan. Kaya si Lord, gumagawa siya ng way para hindi sana natin ganasin. Kaya lang dahil nagpupumiglas tayo, nagpupumilit tayo, kaya inaalaw niya ito para makita natin na yung gusto lang natin ay hindi yan makakabuti sa atin. Kaya kung mapapansin po natin sa verse 12, ang sabi ng Panginoon kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong yan. Huwag mong susumpain yung mga taong tinutukoy nila sapagkat yun ay pinagpala ko. Pero pagdating po sa verse 20, sabi ng Panginoon, sumama ka sa kanila sa B2, no? Sumama sa kanila, ngunit ang ipinasasabi ko lamang. So, dito makikita natin, alam ni Lord yung desire ng puso ni Balaam, no? Na kung siya'y makikinig sa una pa lang na sinabi ni Lord na huwag kang sasama, hindi na siya mangulit pa or maghihintay pa sa another message ni Lord. Pero alam ng Panginoon yung desire ng puso ni Balaam. Kumbaga, dito, hindi man niya sabihin ng kanyang labi. Alam ni Lord yung desire ng puso ni Balaam doon sa mga pangako na binigay ni Balak, no? Kaya naman, nung sumama talaga si Balaam, no, sa mga tauhan ni Balak, no, dito marireveal talaga yung heart niya. Ayan. So, still, ganun pa man, ay gumagawa si Lord ng hadlang, no, para sana hindi siya makapunta. Kaya, nagpapakita yung anghel niya doon sa asno na sinasakyan ni Balaam. Ayan. Kaya, hindi man obvious, pero yung greediness sa heart ni Balaam ay bukas yan sa Panginoon. Walang maililihim. Same, doon sa buhay ni Judas. Kaya, kung matatandaan po natin sa John chapter 13 verse 27, yung sinabi na, nung after, no? So, now, after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do quickly, sabi niya kay Judas. Kumbaga, kung ano gagawin mo, gawin mo na. Yan ang sabi ng Panginoon. Kumbaga, binigyan niya ng approval, no? Si Judas. Dahil hindi man yan sinasabi pa ni Judas sa Panginoon, alam ni Lord kung ano yung laman ng puso ni Judas. Yan. So, kahit ako po naguluhan ng umpisa, no? Kasi, pumayag si Lord sa verse 20. Pero pagdating sa verse 21, no, doon sa 21 hanggang 25, nakita natin dito na nagalit si Lord, no? Parang unfair. Kasi hindi naman pupunta si Balaam kung hindi siya pinayagan ni Lord. Pero kung babalikan po natin sa verse 12, sinabi na ni Lord na una pa lang na huwag kang sasama. So, nakikita ko po ba yung minsan nyo sa buhay natin na meron tayong panalangin na ang linaw ng message ni Lord na no. Pero, alam mo yun, yung meron pa rin talaga tayo sa heart na Lord, gusto ko to gusto ko to kasi Lord, maganda to, di ba? Na nakikipag-bargain tayo, nakikipag-deal tayo kay Lord. Na, kumbaga po, tapos kapag the end, masusunod pa rin yung gusto nating mangyari, yung desire ng heart natin. Kaya, minsan, inaalaw ni Lord, no, na maranasan natin yung mga painful consequences para makita natin na hindi talaga kasi yun yung gusto ni Lord. Gusto lang pala natin yun. Ito makikita natin, no, at first, hindi nakita ni Balaam yung angel. Tandaan po natin, kapag mali yung puso natin, no, at hindi naka-inline yung puso natin sa Panginoon, hindi natin siya agad nakikita. Pero pag tama yung puso natin, ang bilis natin makita. Nagiging sensitive tayo sa pagkilos ng Panginoon. And tayo po, kahit gaano tayo kalapit sa Panginoon, kapag mali yung puso natin, meron siyang mga ginagamit para gisingin tayo. Meron siyang ginagamit para makita natin siya. No? Sometimes, yung mga hindi Kristiyano, no? Yung hindi natin kapananampalataya. Sometimes naman, yung mga bagay sa ating paligid. So, hindi limitado ang Diyos para iparamdam sa atin, no, na siya ay nandyan. Kaya makikita natin, no, ginamit ni Lord yung donkey para hadlangan si Balaam dun sa kanyang lakad to the point na nasasaktan siya, no. Sometimes kailangan nating masaktan para magising, no. Kaya yung mga ginagamit ng Diyos sa atin para i-secure tayo
na sometimes ay nasasaktan tayo is God's way for us to see His way and not our ways, no? To see yung purpose niya, hindi yung nais natin, no? And dahil sometimes nasasaktan tayo, no, doon sa mga kaparaanan ng Panginoon, nakakasakit din tayo kasi pinipilit natin yung gusto nating mangyari. So, dito po makikita talaga natin, mga kapatid, na kailangan nating maging sensitibo, no, sa dealing ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon, nang sa ganon ay hindi tayo masasaktan at hindi rin tayo makakasakit. And dito rin po sa mga last part ng verses na to, makikita natin yung kagalakan ni Balak, no, na dumating si Balaam. Kasi naniniwala siya na kumbaga nandoon si Balaam, no, para doon sa ipagagawa niya. And makikita din po natin dito yung unang bungad niya. Sabi niya, akala mo ba hindi kita kayang gantimpalaan? Kasi yung kaaway, no, talagang ihahain niya talaga sa'yo kung saan ka mahina, no? Kaya talagang maging maingat po talaga tayo pagdating sa pakikipag-deal, no, sa kaaway, sa pakikipag negotiate, no, sa kaaway, kasi kung talaga saan ka mahina, dun ka talaga niya titirahin. Ang sa ganon, mas mabilis ka talagang bumigay. Pero purihin ng Panginoon talaga sa buhay natin, ano po, dahil every time na meron tayong kahinaan, the more tayong lumalapit sa Kanya, siya yung nagpapalakas sa atin para mapagtagumpayan natin yung kahinaan na yon. So, sana po ay napagpala tayo, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa susunod na kabanata. And God bless everyone, and to God be all the glory.